Hello everyone, hello Aries. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the creator. Bago tayo magsimula, alam niyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulhawan. Thank you sa pag-subscribe. Aries, initial impressions tayo. Parang naghahabol ka ng plano ngayon dahil dati mo na tong isinantabi. Pakiramdam mo ay gahol ka sa oras at medyo pagod sa pag-aayos ng mga bagay na dapat ay tapos na noong nakaraan pa. May possibility na tanggalin mo lahat ng distraction sa buhay mo pero parang napipilitan ka lang gawin to. Sa sobrang pagmamadali mo, mukhang hindi ka na nakikinig sa payo ng iba kaya baka may mamiss kang mahalagang impormasyon para maabot ang goal mo. Relax ka lang muna kahit sandali. Ang pagiging agresibo sa plano ay okay, pero kung wala ka nang naririnig na opinion mula sa labas, baka mapunta ka lang sa pader. So, you have the reversed Page of Wands. Noong nakaraan, Aries, marami kang sinimulang mga ideya, project, pero hindi mo naman naituloy lahat. Nawalan ka agad ng gana o kaya naman ay naguluhan ka na sa kung ano ba talaga ang dapat mong unahin sa buhay mo. Para kang batang excited sa bagong laruan nung una pero nung naging mahirap na ang trabaho, bigla ka nang bumitaw. Kulang sa direksyon ang mga ginawa mo kaya ngayon ay parang naghahabol ka sa mga naiwan mong obligasyon. Hindi naging maayos ang pag-handle mo sa opportunities na dumating sa'yo. Imbes na pinag-isipan ng mabuti, naging masyado kang pabigla-bigla o kaya naman hindi mo naisip ang magiging resulta nito sa katagalan. You have the Two of Wands. Ngayon naman, nasa point ka na kailangan mong mamili at magplano para sa susunod mong hakbang. Hawak mo na ang mundo sa mga kamay mo pero parang nag-aalinlangan ka pa kung itutuloy mo ba ang balak mo o mananatili ka na lang sa kinalalagyan mo. Naghahanap ka ng mas malawak na pagkakataon o mas magandang oportunidad para umasenso. Gusto mong lumabas sa comfort zone mo pero may takot ka pa rin na baka magkamali ka ulit kaya nagaya nung mga nangyari sa iyo noon. Ito yung oras na kailangan mong tumingin sa malayo at huwag lang sa kung ano ang nasa harapan mo ngayon. Gamitin mo yung natutunan mo sa mga naging pagkakamali mo para maging mas matalino ang diskarte mo ngayong Mayo. You have the reversed Seven of Cups. As your potential energy, ang energy na pwedeng pumasok sa iyo ay yung paglabas sa mundo ng mga pangarap lang. Baka masyado kang maraming iniisip na what if, pero wala namang nangyayari. Kaya ang ending ay nalilito ka lang sa lalo no sa buhay mo. May possibility na mawala ang focus mo dahil sa dami ng mga distraction at maling akala sa paligid. Kailangan mong matutong piliin kung ano ang totoo sa kung ano ang hanggang imahinasyon lang para hindi masyadong or para hindi masayang ang oras at lakas mo. Kung hindi ka mag-iingat, Aris, baka mapunta ka sa maling landas dahil lang sa mga alok na mukhang maganda pero wala naman palang kwenta sa dulo. Mag-focus ka sa kung ano ang konkreto at kayang gawin sa realidad kaysa sa mga ilusyon. You have the reverse Three of Pentacles as your first advice card. Ang payo sa iyo dito, huwag kang masyadong mag-isa sa paggawa ng mga bagay-bagay. Baka kasi hindi ka na nakikipagtulungan sa mga kasama mo o kaya ay ayaw mong tumanggap ng tulong dahil kailangan mo na talaga ito. Suriin mo ito, suriin mo ng mabuti kung maayos ba ang communication sa team mo, sa mga taong kasama mo sa projects.
Baka may gulo na nangyayari dahil lang sa pride o sa hindi pagkakaintindihan ng mga dapat ninyong gawin. Huwag kang magmadali na maging magaling agad. Kailangan mong makinig sa sinasabi ng iba. Ang tagumpay mo ngayong buwan ay nakasalalay sa kung paano mo pagsasamahin ang galing mo at ang tulong ng ibang tao. You have the reversed Ace of Pentacles here. Kung hindi ka magbabago ng diskarte, baka magkaroon ng delay o problema sa usaping pera o baka o mga bagong simula. Pwedeng may mawala na opportunity o kaya naman ay hindi maging successful ang isang investment na inaasahan mo. Baka maging masyadong tutok ka lang sa material na bagay at makalimutan mo yung kalidad ng trabaho mo. Ingat sa mga pagkakataon na pwedeng mawala dahil lang sa hindi maayos na pagpaplano sa iyong mga resources. Sa huli, baka maramdaman mong hindi naging sulit ang pagod mo kung puro ka lang madali at walang sistema. Ayusin mo ang pundasyon mo ngayong buwan para hindi ka manghinayang pagdating ng katapusan. Please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Ang unang advice card sa'yo, Aries, is Sever Vows of Poverty. Sinasabi ito na wala kang rason na magdusa o magsakripisyo ng sobra-sobra pagdating sa pera. Kailangan mong bitawan ang anumang paniniwala na hindi mo deserve ang magandang buhay para magbukas ang pinto ng swerte sa iyo. Ang paniniwalang kailangan mong mahirapan bago guminhawa ay kailangan mo nang tanggalin, kailangan mo na siyang alisin. Relate ito sa mga desisyon mo ngayong buwan dahil baka masyado kang focus sa kulang kaysa sa sapat na meron ka na. Your second advice card is Organize for Success. Huwag kang matakot sa salitang organize dahil ito lang ang paraan para luminaw ang isip mo. Ayusin mo ang gamit mo, ang budget mo at ang oras mo para alam mo ang bawat hakbang na gagawin mo. Kapag maayos ang paligid mo, mas madali mong makikita ang mga oportunidad na pinalalagpas mo. Ito ang solusyon sa nararamdaman mong pagod na nakita natin kanina. Your next advice card is Impatience. Paalala ito na ang buhay ay may sariling timing at ang mga delay ay may magandang dahilan. Huwag kang mag-alala kung parang mabagal ang takbo. Nasa tamang lugar at oras ka pa rin. Kailangan mo lang maghintay ng konti. Ang pagmamadali mo ang nagiging dahilan ng stress mo ngayon. Hayaan mong ang tadhana ang gumalaw para sa'yo habang ginagawa mo ang part mo ng mahinahon. Your next advice card is Aging. Pinapaalala nito na ang ganda at saya ay wala sa edad o sa limitasyon ng panahon. Punuin mo ang sarili mo ng ligaya at enerhiya dahil isa kang daluyan ng buhay at pag-ibig sa mundo, ano man ang edad mo. Huwag mong isiping huli na ang lahat para sa mga pangarap mo. Ang bawat araw ay bagong simula para sa mga Aries na handang mag-level up. Your next advice card is Tiger, Fire. Aries, piliin mong maging unstoppable ngayong May. Ang passion mo, ang lakas mo, maging matapang ka dahil may mga puwersang tutulong sa'yo basta't panindigan mo ang mga pangarap mo ng may tapang. Gamitin mo ang apoy sa loob mo para matapos yung mga projects na iniwan mo noon. Ito ang oras para ipakita ang tunay mong galing sa lahat. Your next advice card is Dear, Love. Maging mabait ka sa sarili mo. At huwag kang masyadong mahigpit sa iyong mga pagkakamali. Gamitin mo ang kapangyarihan ng pag-ibig para maghilom at kilalanin mo ang sarili mong halaga sa gitna ng lahat ng ginagawa mo. Sa dulo ng lahat,
Ang pagmamahal sa sarili ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Kapag tanggap mo ang sarili mo, mas magiging maayos ang pakikitungo mo sa ibang tao. Please follow or subscribe Hula Juan para may aabangan kang forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next Hula Juan.